Nangyari kamakailang trahedya sa dagat ng Masbate, napapag-usapan ngayon kung gaano ba kahirap maging kapitan ng barko. Ano nga ba yung mga dapat nilang pagdaan ng pagsasanay at pagsusulit bago pamunuan ng isang paglalayag? Balita natin ni Salima Refran. 17 taong seaman si Captain Joselito Navales. Halos isang dekada rito, nagsilbi siya bilang kapitan sa Amerika. Mga bulk carrier o yung malalaking barkong nagdadala ng iba't ibang produkto ang siyang pinamumunuan niya. Isinasaalang-alang natin yung responsibilidad natin sa ating profesyon, ang responsibilidad natin sa mga tao natin, tauhan sa barko, sa kalikasan, at ganun din sa mga pasahero kung tayo ay nasa passenger ship. Ayon kay Joselito, hindi basta-basta nagiging kapitan ng barko. Una, kinakailangan magtapos ka ng kursong BS Marine Transportation o BS Marine Engineering. Kailangan makakuha ng isang taong sea service at maging kadete. Kinakailangan mo ring pumasa sa pagsusulit para makakuha ng lisensya sa Professional Regulation Commission. Mula rito, kinakailangang ipasa ng isang kadete ang bawat pagsusulit para ma-upgrade ang lisensya. Aakyat ang ranggo mula kadete, third mate, second mate, chief mate bago maging kapitan. Patuloy rin dapat ang pagkuha ng iba't ibang kursong dinidikta ng international standards. Karaniwang inaabot ng 8 hanggang 10 taon bago maging kapitan ng barko. Ito yung tinatawag nilang bridge simulator. Dito nagsasanay yung mga gustong maging kapitan ng barko. Bukod sa iba't ibang equipment na makikita rin sa tunay na bridge ng isang barko, pati mga kondisyon ng dagat at iba't ibang senaryo mapagsasanayan dito. Pero malayong-malayo ang sahod ng mga kapitan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Depende sa laki ng sea vessel, naglalaro sa 45,000 hanggang 100,000 pesos ang sweldo ng isang kapitan sa Pilipinas. Pero sa ibayong dagat, nasa 7,000 hanggang 12,000 US dollars o mula 200,000 hanggang kalahating milyong piso ang sweldo ng isang kapitan. Mahabang proseso yan para maging ship's captain. Kaya tinatawag na pagkapitan ka na, naabot mo na yung pinakataas ng iyong career. Ito rin ang nakikitang dahilan ng Marina kung bakit maraming seaman ang target talagang umalis ng bansa. Yung mga nakuha ng lisensya tapos pumapasa sa mga standard ng overseas shipping companies. Siyempre, natural na ang tendency nila tanggapin ang offer na magtrabaho sa labas. Pero git ng Marina, marami pa ring dekalidad ng mga kapitan ang nananatili at nagsisilbi dito sa bansa. Kinakailangan din daw magkaroon ng adjustment sa pag-aaral at pagsasanay ng mga seaman. Salima Refran, GMA News.